mga kaibigan, papakita ko po sa inyo ha. Ito pong Vice Presidente. Ito pong si Sara. Meron po siya sinabi, no? Pakita ko po sa inyo yung picture. Ito po, oh. So, babasahin ko anong sinabi niya dyan. So, bago ang lahat, kamusta po muna kayo, mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa lahat po ng mga kababayan natin na nasasalanta ngayon ng bagyo. Sana po ay safe po kayo, no? At lumikas po kayo hanggat maaari na pumunta po kayo sa lugar na hindi po kayo masasaktan, no? Mga kaibigan, na baka mamaya ay may mangyari, no? So, pag-pray natin na wala naman, no, mga kaibigan. At saka sana, no, hindi sana, kundi pag-pray po natin na tumila na talaga itong ulan at matapos na po itong bagyo na kinakaharap natin ngayon, no? So, watching from San Jose, California, Tom Paraino. Marami pong salamat kay Tom Paraino dyan sa San Jose, California, no? Yan. So, alam niyo mga kaibigan, napaka-hypocrite talaga, no, ng ating Vice Presidente. Super hypocrite po talaga. Napaka-hypocrite po talaga ng ating Vice Presidente, no? Nung nagsabog po ng kaipokritahan, nakuha po lahat ito ni VP Sara Duterte. Ang sabi po ni Sara to Rimulya, ang sabi po ni Sara ha, be professional. Mga kaibigan, siya pa talaga ako ng kalakas ng loob na magsabi kay John Vic Rimulya ng be professional. Siya pa talaga ha. Siya pa talaga ang nagsabi, mga kaibigan, na be professional daw. So ito ha, sabi niya, be professional. This was the pointed reminder Vice President Sara Duterte gave to Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya over his use of humor when announcing work and class suspension due to inclement weather. My God! Be professional daw, guys, ha? Okay. Kung galing yan sa DILG official account, na sinasabing yung confirm naman na DILG official account, they have to be professional. Duterte said in an ambush interview Tuesday in The Hague, Netherlands. Hindi ko sinasabing hindi pwedeng maging professional ang ano ha, pero ang person can express, pero the person can express has the freedom of expression. An institution does not have the freedom of expression. She added, no? The Vice President was referring to a post made by tingnan natin to ha. Maganda tong sinabi niya, the institution, sabi niya, an institution does not have the freedom of expression, she added. Uy, ganda yan guys, no? So, kunin natin yan. Kunin natin yan kasi bumalentong siya dyan, mga kaibigan, no? Yung sinabi niya na ito na, an institution does not have the freedom of expression, she added. Bumalentong siya dyan, guys. Bumalentong siya ng gusto dyan. Okay. Sa anong paraan siya bumalentong? Banda dyan sa sinasabi niyang, an institution does not have the freedom of expression, she added. Kasi mga kaibigan, parang pinapaalala niya dito na kapag gamit mo daw yung official seal, no, DILG, as DILG, no, kapag gamit mo ang official seal, ay hindi daw, parang hindi ka pwedeng mag-ganon, hindi ka pwedeng mag-joke, hindi ka pwedeng mag-announce ng ganon, kailangan ay professional daw, no? Kasi ang isang institution daw, no, ay wala daw freedom of expression, so dapat formal. Parang ganon yung kanyang sinasabi. Dapat daw formal, hindi pwedeng gamitan, hindi pwedeng gamitin mo sa sarili mong, kung pansarili, hindi pwedeng gamitin eh. Kasi an institution does not have the freedom of expression, no? So, ibig sabihin, pag official yan na katulad ng DILG page, official daw yan, so hindi mo pwedeng gamitin yan para sa iyong mga pang-personal. Parang ganyan yung sinasabi niya, no? So, kung paano ka magsalita,
yung normal mo na salita, dapat hindi ganun pag ikaw ay gumagamit ng official page mo. Dapat professional daw. Pero meron dito merong bumalentok siya dito mga kaibigan eh. Unang-una, nalala niyo ba doon nung panay ang batikos niya, no? Sa ating Pangulo, no? Ferdinand Marcos Sr. Nalala niyo ba noon na ang kanyang official page ay ginagamit niya, mga kaibigan, para ipagtanggol ang isang fugitive? Nalala niyo? Ginamit ni Sara Duterte ang kanyang official page ng Vice President para ipagtanggol ang isang fugitive. Diba? At, mga kaibigan, ginamit din niya ang official seal pag nagpapalabas siya, no? Nagpapalabas siya ng kanyang statement, no? Yung official seal, yung letterhead, mga kaibigan, no? ng Office of the Vice President. So, ginamit niya. At na-call out natin siya doon, mga kaibigan, no? Sa isang vlog natin, matagal na yun eh, na kung gagamitin ang official seal ng Office of the Vice President, kung magkokomento ka lang tungkol sa pagtatanggol mo dito sa isang fugitive at ginagamit mo pa para batikusin mo ang Pangulo natin, ang gobyerno. Kasama ka sa gobyerno eh. During that time, mga kaibigan, hindi pa siya totally natumiwalag, no, sa Marcos administration, pero nagagawa na niya yun. Kaya itong sinasabi niya, bumabalentong siya dito, mga kaibigan na dapat daw maging professional. Sabi niya, an institution does not have the freedom of expression, mga kaibigan. Pero hindi niya naaalala at hindi siya tumitingin sa salamin na ginawa niya ito maraming beses, na ginagamit niya ang official seal ng Office of the Vice President para batikusin ang gobyerno, para ihayag ang kanyang mga pansarili na mga opinyon patungkol sa paghuli kay Kibuloy, mga kaibigan. At maraming beses din na ginamit niya ang kanyang page, mga kaibigan, no? Yung page, hindi pala sa kanya, yung page ng Office of the Vice President, maraming beses na ginamit niya yan para sa kanyang pagrarant, para sa kanyang galit, para sa kanyang mga reklamo. Ito ba doon nga din niya sinabi yung, I imagine, cutting his head. Biruin mo, Vice President of the Philippines, ginamit mismo. Nagsasalita siya ng gano'n, ginagamit niya, mga kaibigan, ang opisina mismo ng Office of the Vice President. Meron pang official seal, mga kababayan, nandun pa. My God! Pagkatapos ito, sasabihin mo sa DILG secretary natin na be professional, na wala daw freedom of expression ang mga institution, so dapat maging professional ka. Hello, Sara Duterte, hindi ka ba nag-iisip, hindi ka ba nananalamin, at hindi mo ba nire-recall yung mga bagay na ginagawa mo in the past? Ano? Ikaw pwede? Kita mo nagmumura. Mura ng mura, ang lutong ng mura, hindi ko nga mapakinggan Dahil dugo-dugo yung tenga ko Grabe, ang lutong magmura, mga kaibigan. Nasaan ang professionalism doon? Nag-meltdown, mga kaibigan, sa loob ba ng House of the Representatives. Nag-meltdown siya doon, mga kaibigan. At nagmumura siya. At nag-hire pa ng assassin. Pinagbandaan pa ang Pangulo natin, ang First Lady and Speaker, pinagbandaan pa online. Nasaan doon ang pagiging professional? Ang alam ko kasi, ang pagiging professional, hindi lang yung nasa loob ka ng institution. You should be professional in all areas, in all aspect of your life. Nasaan ka man naroroon, ang pagiging professional, hindi yan mawawala sa'yo kahit ano pa man ang ginagawa mo. Ang pagiging professional ka kapag nakikipag-deal ka sa mga tao, kapag ikaw ay nag-iisa na lang, professional ka kapag ikaw ay nakikipag-usap sa mga
mga kasama mo sa bahay, professional ka kapag ikaw ay, kumbaga, nakikisalamuha kahit sa maliliit na tao, sa mga malalaking tao, ang pagiging professional, hindi ang mawawala sa iyo. No? Yan ay, ano mo na yan, kabuuan na yan, yung whole being ng iyong pagkatao. Pero itong si Sara Duterte, mga kaibigan, nagmumura, namumulaklak sa mura. At ang daming mga sinasabi na mga katarantaduhan. At ang namumutawi sa bibig niya, puro kasiraan sa Pangulo natin, kasiraan sa gobyerno, kasiraan sa Pilipinas, puro paninirang puri, pati sa ating turismo. Nasaan doon ang pagiging professional? Wala. Kaya nga, ang matatawag ko sa kanya mga kaibigan, ipokrita. Isang napakalaking ipokrita. Dahil ilang beses niyang ginamit ang seal ng Office of the Vice President at ang page ng Office of the Vice President para sirain ang ating gobyerno at para mag-rant sa kung ano ang mga reklamo niya sa gobyerno at kung ano ang mga paninira niya sa gobyerno na wala namang basihan kahit isa. So mga kaibigan, ito masasabi ko talaga sa kanya, mga kaibigan, no? Itong Vice President na to, wala talaga siyang kwenta. Walang kakwenta-kwenta. Ito ang Vice Presidente na nakita ko sa buong buhay ko na walang kwenta, mga kaibigan, no? During the time of Vice President Leni Robredo, palagi natin siya sinasabihan na lutang, palagi natin siya sinasabihan ng kung ano-ano, pero sa totoo lang, mga kaibigan, no? Nare-realize natin ngayon na si Leni Robredo ay mas marami pang nagawa sa kanyang budget na 700 million. At kapag merong mga disaster, pumupunta siya sa iba-ibang mga lugar at siya ay sumusulong sa baha. Kahit merong mga electric current na sinasabi niya noon, mga kaibigan, pinagtatawanan natin. Pero mga kaibigan, sincere siya na humaharap sa mga tao at tumutulong at nagagawa niyang tumulong kahit na napakaliit ng kanyang budget. Di ba? Si Leni Robredo. Pero itong Vice Presidente na ito, walang kwenta sa lahat ng Vice Presidente na naaabutan ko since ako ay nagkamalay sa mundong ito. Vice Presidente ni President Marcos, sa panahon naman ni President Marcos, kumbaga, pag hinalal mo ang presidente, yung vice, kasunod na yon. Kumbaga, isang halalang, no? Isang halalang, one party, two-party system lang kasi noon dalawang partido, walang marami. Kumbaga, liberal lang at saka nationalista, ganun lang. Or liberal at saka KBL, ganun lang, no? Walang maraming mga, kumbaga, two-party system lang noon sa panahon ni President Marcos. And then, after President Marcos, ayan, Cory Aquino, Vice Presidente niya, Doy Laurel, okay din. Ngayon lang nagkaroon talaga. Ngayon lang talaga nagkaroon ng Vice Presidente na walang kwenta. Grabe, no? Kaya nga, hindi kaya siya nahihiya sa sinasabi niya, no? Ito pa, no? So, be professional. This was the pointed reminder Vice President Sara Duterte gave to Interior Local Government Secretary John Vic Remulla over his use of humor when announcing work and class suspension. Mga kaibigan, si Secretary John Vic Remulla ay matagal na po naming governor yan dito sa Cavite at ganyan po talaga siya magbigay ng class suspension announcement. At nagugustuhan po, lalong-lalo na po ng mga Gen Z kasi ang mga recipient naman po ng kanyang pagkakansela ng classes ay ito pong mga Gen Z kasi sila naman po yung talagang pumapasok sa school. Mga kabataan po yan. At kaya gustong-gusto po siya ng mga Gen Z kasi nakaka-relate po siya sa language ng mga Gen Z. Yan po mga kaibigan. At ngayon na nadala niya yung way ng kanyang pag-release ng announcement, nadala niya as DILG Secretary, ito pinupulaan ni Sara Duterte na dapat daw maging professional. Nagsalita ang nag-hire ng killer, nagsalita ang nag-meltdown, mga kaibigan, sa loob pa mismo ng House of the Representative. Kung meron ditong hindi professional, walang iba kundi siya.
Kung merong hindi professional, walang iba kundi si Sara Duterte. Wala nang hindi magiging professional pa. Mga kaibigan, si Sara Duterte ang pinaka-unprofessional. Sabi ko nga sa inyo, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng politiko. Grabe mga kaibigan. Kung yung tatay niya, minumura ang Diyos, minumura ang Papa, minumura yung mga kaparian, ito mga kaibigan, iba. Mas malala ito mga kaibigan, mas malala ito. Grabe. Biruin mo mga kaibigan, ang gamit ang official seal, mga kaibigan, ang official seal ng Office of the Vice President na kukuha niya na maggawa ng mga fake news at nakukuha niya magsabi, imagine myself cutting his head. Grabe mga kaibigan, no? At doon din, mga kaibigan, sa mga press con niya, gamit ang official page ng Office of the Vice President. Naka-uniforme pa ha, nandiyan pa official seal ha. Pagkatapos sasabihin na, oh yan, sinabihan daw niya si Aimee, papahukay si Apulakay, pagkatapos papatapon sa West Philippine Sea. Oh, nasan dyan ang professionalism? Kaya mga kaibigan, no, itong si Sara Duterte, lahat talaga ng sinasabi niya, tumatama sa kanya 100 times, nagbubumirang sa kanya. Lahat ng mga sinasabi niya patungkol kay John Vic Remulla, na dapat daw maging professional, kesyo ganito, ganyan-ganyan. Mga kaibigan, ba't hindi na lang siya tumingin sa salamin at sabihan niya ang sarili niya na maging professional ka naman, Sara Duterte? Diba? Kasi kung meron din hindi professional, walang iba, kundi siya. No? Si Sara Duterte ang hindi professional. Yan ang totoo. No, mga kaibigan? Soledad, like father, like daughter. Correct. Tama po kayo, no? Like father, like daughter, no? Ganyan po talaga. Yan. So, mga kaibigan, pinuri nga po ni President Trump, no, si PBBM na very top daw, no, very top negotiator, no, si PBBM. Pinuri po niya. So, sandali, i-wrap up muna natin bago tayo magpunta sa ibang ano, no? I-wrap up muna natin itong sinasabi ni Sara Duterte. Vice President was referring to a post made by the official Facebook account of the Department of Interior and Local Government, the LG Remulla, addressing those waiting for suspension updates. Joke. Mga abangers, may inabangan ba kayo? Mamaya na, kain muna ako. He followed it with another post. Mga abangers, sarap ng bogchi ko. Bogchi, ibig sabihin chibog. Sa kabusugan ay nakaidlip ng sandali. O eto na, inaabangan nyo. Remulla has since apologized in an interview with GMA's Unang Hirit, saying that humorous approach was not meant to diminish the seriousness of the situation but to lighten the mood of the public during bad weather. Tama naman siya eh. Nire-reach out niya na kumbaga, he speak the same language, no? With Gen Z. Kasi yung mga Gen Z, ganyan di ba sila, binabaliktad nila. Kita nyo si Isko Moreno, ganyan din eh. Kasi Gen Z din na ano yun si Isko eh. So, binabaliktad niya di ba? Chibog, bong. Marami pa eh, mga binabaliktad niya yung mga salita. Gen Z kasi ang ano niya, kumbaga, nagsususpend siya ng klase, ang umaabang sa kanya, mostly mga Gen Z, no? My God, hindi naman senior citizen ang mag-aabang sa kanya. Mostly Gen Z ang mag-aabang sa kanya kasi yung mga Gen Z or yung mga alpha, yun yung pumapasok sa school, di ba? So, is trying to speak in their own language, no? Yung kung ano yung language, kung ano yung lingwahe ng mga Gen Z, ay yun ang sinasalita niya para relate yung mga Gen Z.
Sabi ko nga sa inyo, dito nga sa Cavite, no? Matagal na namin na governor yan, si John Vic Remulla, ay gustong-gusto yan ng mga Gen Z. At talagang inaabangan talaga siya. At talagang kahit nga ako mismo, inaabangan ko din yan dahil yung anak ko nga, kapag gusto ko, maaga kong nakikita yung announcement ni Secretary John Vic, no? Maaga ko siyang inaabangan para malaman ko kung walang pasok para sasabihin ko na sa anak ko, hey anak, huwag ka na gumising ng maaga, matulog ka na lang, walang pasok, no? So inaabangan ko din yan at natutuwa din ako, no? Kapag nababasa ko yung mga post niya, natutuwa ako. Kumbaga, kahit na ganun yung sitwasyon na may bagyo, matutuwa ka kasi maganda merong humor. Unlike dito, kay Sara Duterte na mabubuisit ka mai-stress ka Dahil ang ginagawa, nagmumura at katapos magbabantaan ka, papatayin yung tatlo, no? At kung ano-ano pang mga kabwisitan ang ginagawa, mga paninira sa gobyerno, paninira sa turismo, paninira sa lahat, paninira tapos inaangat yung sarili niya na siya daw ay ganito, magaling daw siya, keso siya daw ay ganito. Yung nakaka-stress, no? Pero yung ginagawa ni Secretary Remulla, yan yung maganda kasi may humor, hindi naman siya nagmumura, no? So, pero kung kayo ay DDS, ay wala na akong magagawa sa inyo. Kasi ang utak niyo baliktad Biruin niyo si Digong, minura ang Diyos. Nagalit ba kayo? Nang minura ni Digong ang Diyos, nagpalakpakan kayo at saka naghiyawan. Nang minura ni Digong ang Papa sa Roma, nagpalakpakan kayo at naghiyawan. Nagtsatsan pa kayo, Duterte! Duterte! Habang minumura niya, no? Nagtsatsan pa kayo. Pagkatapos, nung inamin ni Digong na minolestya niya, yung pinasok niya yung finger niya doon, basa daw, aba, tuwang-tuwa din kayo. Hala, tuwang-tuwa kayo. Duterte! Duterte! Palakpakan ng mga gago. Palakpakan. Tapos tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa kayo sa kademonyuhan. Pero eto, binabatikos nyo si Secretary John Vic Remulla na nagpapatawa lang sa kanyang class suspension, na nilalagyan lang niya ng humor para naman kahit paano gumaan-gaan yung buhay ninyo. Para naman kahit paano gumaan-gaan ang buhay ninyo sa kabila ng bagyo. Pero galit kayo. Galit kayo. Pero pag si Duterte, yung inyong idol, nagmura at minura ang Papa at ang Diyos, tuwang-tuwa kayo. Duterte! Duterte! Tuwang-tuwa kayo, palakpakan. No? Mga demonyo kasi kayo. No? Yun ang katotohanan. Kayong mga DDS, mga demonyo kayo. Diba? Kaya tuwang-tuwa kayo sa ginagawa ni Digong na minumura niya ang Diyos at minumura niya ang Papa. Tuwang-tuwa kayo doon kasi kayo mga demonyo. Yun ang katotohanan. Diba? Pero eto masama na sa inyo to yung merong humor, yung nagpapatawa sa post, no? Si Secretary John Vic Remulla, masama na sa inyo yan. Ang mabuti sa inyo, ang gusto nyo, yung mabuti para sa inyo, yung minumura ang Diyos at minumura ang Papa. At saka yung inaamin na manyakis daw siya, na yung daliri, pinasok niya dun sa ng babae. No? Minanyak niya. So tuwan-tuwa kayo dun. Ganyan kayo katanga, kabobo, kademonyo. Real talk tayo dito Sabi ko nga sa inyo, itong ating vlog, itong ating live, no hold bars ito. Walang sugar coating dito. Katotohanan lang tayo. Katotohanan lang tayo dito. Sabi niya, sinong Diyos ng Katoliko? Si Jesus. Hindi ka ba naniniwala na si Jesus ay Diyos? Si Jesus. Di ba sabi ba nga niya, si Jesus nagpapako sa krus. Kung ako ang Diyos, di ba? Kung siya daw ang Diyos, hindi daw niya gagawin yun. Sabi niya, nagpapako sa krus. Maniwala ka?
Kung siya daw ang Diyos, hindi daw nagagawin yun. Stupid God. Tapos sinabi pa niya, gumawa daw ng tao, perpekto si Eva at Adan. Pagkatapos, nung inano ng serpent na huwag kumain, pagkatapos kumain daw nung bunga. Pagkatapos, yun, dumating na daw yung pagkakasala, yun, namulat na sila pala yung hubad. Pagkatapos sabi niya, anong klase yan? Gumawa siya ng perfecto na pagkatapos sisirain niya. Stupido naman yun. Oh. Diba? Oh. Diyos ng kalangitan. Ang kanyang sinasabihan ng stupido. Pero tuwang-tuwa kayo. At kayo ay nagpapalakpakan. Oh. Diba? Palakpakan kayo. Kasi kayo ay mga demonyo. Yun ang katotohanan. Mga demonyo kayo. Pareho kayo ng tatay nyo. Minumura ang Diyos. Diba? Oh. Etong si Perfecto Salumbides, no? Alam mo, wag mo nang ipagtanggol ang tatay mo. Kasi may video eh. Merong video. Hindi mo pwedeng pabulaanan dahil may video. Minura niya ang Diyos, no? Okay. Minura niya ang Diyos. So, mamaya ano ko yan ipopost ko yan dito sa Facebook. Abangan mo ha. Perfecto Salumbides, abangan mo. I-repost ko yan dito sa Facebook. Kung paano niya minura ang Diyos. Diba? Kasi demonyo siya eh. Demonyo. Sabi nga niya, pinagmamalaki nga niya, itong bibig na to, bigay ito ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, magmura ka ng magmura para umayo sila. Tingnan mo yung blasphemy. Si Kristo ba nagturo sa tao na magmura ka ng magmura? Grabe Pero yung mga, anong ginawa ng mga Grabe sinabi niya yun kaharap niya si Kibuloy. Mga kaibigan, si Kibuloy ang kaharap niya at yung mga audience sa SMNI. Alam niyo ba, nagpalakpakan ba? Si Kibuloy na sinasabing pastor, my God, di ba dapat ang gagawin, kung si Kibuloy ay tunay na pastor, dapat ang ginawa niya, during that time, agad-agad, ay kanyang tinama. Sana tinama niya agad-agad si Duterte. Kaso hindi nga siya totoo siya isang kulto. Dapat during that time, sinabi niya kaagad dapat kay Duterte na, pare, or ano bang tawag niya kay Duterte? Oh, Mr. President, mawalang galang na kasi mali po yan. Ang nakalagay po kasi sa Biblia, ganito, na ang bibig natin ay huwag natin gagamitin sa mga cursing, sa mga masasamang bagay, dahil dapat at lumalabas lang sa bibig natin ay mga mabubuti. Pastor siya. Dapat during that time, ay tinama niya kaagad si Duterte. Pero anong nangyari? Nagpalakpakan sila, hiyawan pa sila. Yan kayo, mga DDS. Kayo ay mga demonyo. Hindi niyo pwedeng pasinungalingan yan na kayo ay mga demonyo. Bakit? Meron bang mga anghel na natutuwa sa kasamaan? May mga anghel ba na pumapalakpak habang sinasabi ni Duterte na yung bibig daw niya, bigay daw ni Jesus. At ang sabi daw ni Jesus, magmura ka ng magmura para tuminuo yung mga yan. Hindi niyo yan mapapabulaanan dahil may video. Diba? Wala kayo. Kaya lahat ng mga sinasabi ko dito, may video. Kaya wala kayo, hindi niyo maribat yung mga sinasabi ko. Kaya lahat ng sinasabi ko, may video with supporting evidence. Diba? Kaya sorry na lang kayo. No?
Ah, kaya nga kinarma, ayun, nakulong. Nakakulong na sa malayong lugar. Uuwi siya pagbangkay na. Correct, kaya kinarma. Kasi pati Diyos ginagamit sa katarantaduhan niya. Biruin mo sabi niya, itong bibig ko, bigay ito ni Jesus. Sabi niya, magmura ka ng magmura para matuto silang lahat. My God! Never nagturo si Kristo na magmura ang tao. Grabe, no? Palamura. Demonyo kayo. Dahil, bakit kayo demonyo? Natutuwa kayo eh. Natutuwa kayo na minumura niya ang Diyos. Sino ba ang natutuwa kapag minumura ang Diyos? Di ba yung demonyo? Kaya, demonyo kayo. Oh. Diba? Sino ba ang natutuwa kapag minumura ang kapwa, Papa sa Roma, ang mga kaparian? Di ba demonyo? Pwede demonyo kayo. Oh. Yun lang yun. Oh. Abangan natin tong fight of the century. Sige, abangan natin to. Si General Torre at saka si Baste. Itong si Baste, puro ano lang to eh. Puro kaing-ingan lang to eh. Um, Uy, sabi ni Naomi Policarpio, ano alam mo sa Bible? Ay! Ano daw ang alam ko sa Bible? Hindi yata niya, wala siyang kalam-alam no, na nabasa ko ang Bible 2 times from Genesis to Revelation. At ako ay Bible person since elementary, no? At ako ay naging Bible teacher, no? Sa mga bata. At hindi rin niya alam na ako ay Bible study teacher, no? Sabi niya, ano daw ang alam ko sa Bible? At hindi rin niya alam na napakarami ko ng pinagdaanan ng mga seminar about the Bible, international pa. Tapos tatanungin niya ako kung anong alam ko sa Bible. Are you kidding? Papatawa ka? Papatawa yata siya. No?
Ay, naku, ang mga DDS, nakakatawa talaga sila, no? Yung bang wala silang kaalam-alam? Yung bang dahil sa kanilang pagiging panatiko, ay wala na silang utak. Ah, ah, so mga kaibigan, pasadaan lang natin ang konti to, no? Bilyonaryo. Ayon po sa social media to, bilyonaryo. LA Police Initial Report, no? Bilyonaryo. Tantoco, tungkol po ito sa issue ni Paulo Tantoco, no? Na pilit na binubuhay, no, ng mga DDS. No? So, sabi po dito, LA Police Initial Report, Tantoco took cocaine, marijuana before he died, no? Bilyonaryo. Rustan's heir, Paulo Tantoco, took cocaine and marijuana before his death, according to preliminary report by Los Angeles police. Based on the official report obtained by Billionario.com, Paulo and his wife, Deputy Social Secretary Dina Arroyo, had been in the U.S. since early March to visit family. They checked into the Beverly Hills Hilton Hotel on March 3. So maaga pa pala, nandoon na pala si Paulo Tantoco tsaka yung kanyang asawa, nandoon na pala sa Beverly Hills Hotel, maaga pa lang, no? Wala pa doon si Elisa, ay nandoon na pala itong mag-asawa, no? So, they checked into the Beverly Hills Hilton Hotel on March 3, where according to Dina, the couple had been using cocaine, cannabis, and alcohol. Cannabis, marijuana, no? Cocaine, marijuana, and alcohol. So, pinagsama. Then, sabi dito, it made me shed tears. Nena Tantoco calls for compassion. Tells Amy Marcos, First Lady had no role in Paulo's death. No? So, Nena Tantoco has publicly appealed for compassion and truth following the death of her son, Paulo Paui V. Tantoco, in Beverly Hills Hotel earlier this year, urging the public not to politicize the tragedy or target those uninvolved. On March 8, Dina said Paulo used cocaine at around 2 a.m. Grabe, no? Nag-cocaine daw, 2 a.m. Then, nag-marijuana naman nung 3 or 4 a.m. to help him sleep. She believes he woke up around 11 a.m. and had gone into the bathroom. Rina told investigators she cannot confirm or deny whether he used drugs again while in the bathroom. When Paulo came out, he looked pale and sweaty, he said. He did not feel well, Dina said. Moments later, he collapsed in front of her. She called the hotel front desk for help, where the staff tried to revive him, followed by police and paramedics. Despite being given Narcan and CPR, Paulo was declared dead at 12:05 p.m. This was reported. Recent drug use toxicology testing shows the presence of cocaine metabolites. The stimulant cocaine can cause adverse cardiovascular, central nervous system, and metabolic effects leading to death. Given the circumstance and family history, there is probable atherosclerotic cardiovascular disease. Due to cocaine use, manner of death is an accident. So
na-trigger po dahil sa paggamit niya ng cocaine, mga kaibigan, na-trigger po kasi meron na nga siyang sakit, may nararamdaman na siya. So, lalong na-trigger. Yun po ang naging dahilan, no? Cocaine effects na. Tama nga, cocaine effects. So, mali yung sinasabi ng mga DDS na ano daw, na overdose daw sa cocaine. So, ito, ang report po kasi sa police, no, ay cocaine effects. So, epekto nga po ng cocaine kung bakit siya namatay. Dahil na-trigger, no, yung kanyang mga sakit dahil sa cocaine. So, ito po, pinapakita lang po dito ng isang tao na nagko-cocaine, lalong-lalo na kung madalas kang mag-cocaine, mga kaibigan, pinapakita lang dito na hindi tatagal ang buhay mo. Katulad po nitong si Pauwi Tantoco, 44 years old, batang-bata, namatay po siya, no? Kasi, yan po ang sinasabi. Kapag ikaw ay gumagamit ka ng cocaine, mamamatay ka talaga ng maaga. Tingnan niyo po sina Whitney Houston. Whitney Houston, bata pa po yun nung namatay. Hindi pa umabot ng 60, hindi pa umabot ng bata pa po yun nung namatay. Hindi katulad kay Mariah Carey. Si Mariah Carey, yung karibal niya, di ba? Yun yung favorite ko si Mariah Carey, no? Yung karibal niya si Mariah Carey, ano po yun? Kumbaga, healthy living, wala siyang pinagbabawal na gamot. Kita mo, buhay pa rin siya hanggang ngayon. Yan po yun. Yung mga nagko-cocaine po, yung mga gumagamit po ng bawal na gamot, hindi po tumatagal ang buhay. Kaya nga, nakakatawa, itong mga DDS na ini-insist nila na nagko-cocaine daw, bangag-bangag daw si PBBM, na everyday daw bangag. Hello, tingnan niyo yung Pangulo natin, no? 67 years old, alive and kicking. Ang ganda ng katawan. Kung ano-ano pang mga ginagawa sa gym. Maayos ang pag-iisip. Evidence na hindi siya nagko-cocaine. Kasi, mga kaibigan, makes sense Isa lang ang kidney ng Pangulo natin. Isa lang ang kidney niya. Tapos, kilala siya na asthmatic. Diba, meron nga siyang interview kay Karen Davila. Nag-try ka ba na mag-Mary Jane? Nag-try ka ba gumamit ng illegal substance? Yung sabi niya, oo, nag-try daw siya ng Mary Jane. Pero inatake daw siya ng asthma, matinding atake. So nasabi daw niya sa sarili niya, it's not for me. Hindi para sa kanya. Yung mga ganun. Kaya nakita mo, hindi siya smoker, hindi po siya naniligarilyo. Kahit vape, hindi po. Kasi nga, meron siyang asthma. Nakita niyo yung Pangulo natin, di ba? Bisa pag nagsasalita, hinihingal-hingal, ibig sabihin na asthma yun. Ako may asthma din ako Bawal po sa akin mga usok. At kapag nag-cocaine ka, may asthma ka na, nag-cocaine ka pa, patay ka kaagad, hindi ka na abuti ng 60 years old. Kaya nga nakakatawa, ang mga DDS, napakatanga talaga at napakabobo talaga nila. Hindi sila marunong sa science, hindi sila marunong sa mga patungkol sa medical, no? Wala silang kaalam-alam sa mga epekto, kung ano yung makakapag-trigger, ano makakapatay sa'yo, no? Wala silang kaalam-alam doon. Kasi ang utak nila, bukod sa sila mga tanga at mga bobo, mga utak, demonyo, basta lang makapagsalita ng masama, no? Masira ang Pangulo, ay sasabihin na bangag. Kahit ang tunay na bangag naman ay yung kanilang mga idolo. Diba? Makes sense? Tingnan nyo, Pauwi Tantoco, 44 years old lang. 44 years old lang, Pauwi Tantoco. Tigok. Kasi gumagamit pa ng cocaine. Epekto ng cocaine. Kaya siya namatay. Dahil na-trigger. Yung may sakit na nga siya, may nararamdaman na nga, nagko-cocaine pa. So, namatay siya. Kaya nga ang sinasabi ng nanay niya, irespeto naman yung kanilang grieving, yung kanilang pamilya, kasi private person sila. At kung maaari lang, huwag daw idama yung mga tao na hindi naman involved. Dahil unang-una sa lahat, yung mag-asawa pala na yan, at yung mga anak niya, no? Kasi kasama yung pamilya
Yang mga yan pala, pumunta pala yan dyan, maaga pa lang. Wala pa si Elisa. Yung nakalagay dito, maaga pa lang nandun na sila. Nandun na sila, nakabook na sila sa Beverly Hills Hilton Hotel. Maaga pa lang. Ano? March 3 pa lang, earlier, no? Mga kaibigan, nandun na sila. Samantalang si Elisa, lately lang lumipad doon. Kasi si FL, hindi naman siya pwedeng, yung may mga working visits, si FL, hindi naman siya pwedeng mag-stay doon ng napakatagal eh. Usually, si Elisa, ang pinakamatagal niya, 3 araw lang, tapos uwi na kagad ng Pilipinas. Hindi siya pwedeng magtagal kasi first lady siya. Andito ang Pangulo. Kailangan niyang i-ano yung Pangulo. At saka meron siya dito mga trabaho. Di ba? Samantalang yung mag-asawa, natanto ko, nandun na sila mga kaibigan. Maaga pa lang. Nandun na nakabook na sila sa Hilton, no? Sa Beverly Hills Hilton Hotel. So, yan yung mga kaibigan, no? Kaya, nandito yung andito guys yung screenshot ko nga. Okay. County of Los Angeles, Department of Medical Examiner. Nandito, Death Investigation Summary. So, andito siya. Yan. Date of injury, March 8, 2025. Yan. So, Beverly Hills. Doon siya nakabook, no? Yan. Doon po sila doon sila nakabook, no? Mag-asawa. Natanto ko. Cause of death, cocaine effects. Yan. Other significant condition, probable atherosclerotic cardiovascular disease. Yan. Manner of death, accident. How injury occurred, cocaine use. So, yun po, cocaine use. Yan. So, kaya, mga guys, huwag gumamit ng cocaine. Masama po gumamit ng pinagbabawal na gamot. No? Kahit marami kayong pera, kung hindi nyo alam paano gastusin yung pera nyo, huwag kayong magko-cocaine, huwag nyo gagastusin sa cocaine. Yung pera nyo, ang gawin nyo ay i-donate nyo na lang sa mga charitable works, no? Sa mga, i-donate nyo sa mga orphanage. Huwag kayong magko-cocaine. Dahil, once na nag-cocaine kayo, hindi kayo aabot ng 50 years old. Hindi kayo tatanda, mamatay agad kayo kapag kayo ay nagko-cocaine. Tingnan niyo yung mga nagko-cocaine, di ba? Ang babata na matay. Whitney Houston, paborito ko yan. Whitney Houston, nag-cocaine, patay. Yung anak niya, bata pa rin yun. Tsugi, nag-cocaine. Di ba? Itong si Pawi Tantoko, 44 years old, nag-cocaine, tsugi. Kaya huwag po kayo mag-cocaine, okay? Yun mga kaibigan, no? Huwag mag-cocaine. Bawal po yan. Masama yan sa kalusugan. Huwag mag-Mary Jane. Huwag mag-fentanyl. Huwag magbabangag. Okay? Gayahin niyo ang ating Pangulo. Ang Pangulo natin, Bongbong Marcos, na health conscious, healthy living. Walang sigarilyo, walang vape. Kung uminom man ng alak, occasional lang kapag meron ng event. Tapos moderate lang. Tapos nag-gym, no? Nag-gym palagi. Kaya healthy living ang ating Pangulo. Gayahin nyo yan. Huwag kayong magko-cocaine, huwag mag-Mary Jane, huwag mag-fentanyl, huwag po
gumamit ng bawal na gamot. Mamamatay kayo ng maaga. Hindi kayo aabot ng 50. Totoo yan, sinasabi ko sa inyo. Hindi kayo aabot ng 50 kapag kayo ay nagko-cocaine. No? So, mga kaibigan, guys, no? Ano pa ba? Ano pa ba ang ating so, okay. 3 billion US, 3 billion pesos foreign assistance sa Pilipinas inanunsyo ng US, no? So sabi po ni Trump, it's a great honor to have President Ferdinand Marcos Jr. of the Philippines, great family legacy, and highly respected in his country. There's great respect, or I couldn't say it. So congratulations. Yan. Okay. Okay, DPWH ba sila? Yan. Mga kaibigan, pinaiimbestiga na ni Senator Erwin Tulfo kung saan posibleng napunta ang bilyon-bilyong pondo para sa flood control projects ng gobyerno sa gitna ito ng malawakang pagbahang naranasan bunsod sa pag-ulang dulot ng mga bagyong nabagat. Correct. Dapat talaga yan imbestigahan, no? Imbestigahan lahat. Ano niya? Haharangin niya ang lahat ng insertions sa mga senador o kongresista sa budget deliberations ng Department of Public Works and Highway para sa 2026. Yan. Correct. Dapat talaga. Why do we have to put our heads together? Hayaan natin ang Public Works to do the job. Malungkot sabihin, pero napupunta sa bulsa. Saan ni Tulfo? Yan. Imbestigahan yan, no? Saan napunta? Saan napunta ang lahat ng budget? Alam naman natin, guys, no? Grabe grabe po yung budget, no? Mga kaibigan, sa panahon po ni Duterte. Sabi nga po ni Richard Hidarian, nasaan nga ang bilyon-bilyon, no? Na budget sa flood control sa panahon ni Duterte. 6 na taon yon, di ba? So, dapat po talagang imbestigahan. Imbestigahan para makita na kung saan nila nilagay. Di ba? Yan. Yan po ang katotohanan. So guys, no, maraming salamat sa mga nanood. Thank you very much. Shout out ko muna kayo lahat bago tayo umalis. Maraming pong salamat kay Maura Sabud, J. Tiongson, Tom Paraino, Robert Lindio, Ranji Bilbar, Tom Paraino, Ritri Aksa, Javed Hamed, salamat po. Ron Roda, Remedios Martin, Ken Jun Pakulaba, salamat po. Crisanto Ilagan, thank you din po kay Kawamura Dianara. At salamat po kay Isabel P. Soledad Uy. Thank you din po kay Edgardo Panelo. Salamat din kay Casey Gonzaga. And sino po ba ito? Perfecto Salombides, Reynante Domingo,
Noemi Policarpio, Rods Vlogs, Roger, Dennis Bernas, Perfecto Salambides, marami po salamat. Joshua Valdenibro, Reynante Domingo, salamat po, no? Salamat po sa panunood. Jember Catalan, salamat din po. Kawamura Gianmara, salamat po sa panunood. Solidad Uy, thank you po. At Noemi Policarpio, Edwin Abon, Domingo Valmores, salamat po sa panunood. At sino pa ba? Archie Lacson, salamat po. Arnaldo David, Perfecto Salumbides, Fernan Corpus, Nana Yang, salamat po. Thank you din kay Pastoral. Nana Yang, Noemi Policarpio, salamat din po kay Reynante Domingo. Bayan, nubo ako. Saglit guys ha. Lately kasi guys, sama talaga ng paramdam ko na. Pero ayos-ayos na ako ngayon. Yung sabi ko sa inyo, di ba, yung na-atake ako ng hika, ng asthma. Kasi palagi akong nauulat, basang-basa talaga ako guys, no? Tapos, parang nilagnat, tapos uminom ako ng gamot. Tapos, okay na, no? Nung nakaligo na ako guys eh. So, ayan, pero medyo pa rin, no? Sisipon, ubo, pero mawawala na to. Pawala na siya, no? Sino pa ba? Si Cheryl St. Mary, salamat din. And Jean Marafuentes, MST, daming trolls na bibilis dito, madam. O nga po, madami talaga. Nanonood po sila. Nanding Flores, Noemi Policarpio, Venice Yagel, Ron Roda, sino pa ba? Sino pa? Elizabeth Tawagon. Sino pa? Nice one. Sino pa? Si Osmenio Father. LD Channel, Junicio Alfafara, Virginia Serrano, Benito Idagdag, Laurenze Dave. Sino pa ba? Crislin Taheda, Christina, Marilu de Vera, Rino Angel, Benito Idagdag, Rosalie Moriles, Noemi Policarpio, Rosalie Moriles, yan. Sabi niya, kawawa naman ang Pilipinas pag nawala si BBM kasi si BP Inday ang papalit na mas lutang pa sa mga ordinaryong tao. Lutang talaga yon, no? Kawawa talaga tayo. Kawawa ang mga Pilipino kapag si Sara ang naging Pangulo, di ba? Yan. So, marami pong salamat guys, no? Ito po muli si Admin Rich. Balik na lang tayo mamaya, no? For another live. Bye-bye! Ingat-ingat po kayong lahat sa baha. Bye and God bless!